Kung sawa ka na sa mga pritong ulam, panoorin mo ito. Ito kasi yung ulam na healthy, low effort, pero high sa sarap. Kaya tara, sabahan niyo ako, simulan na nating lutuin ito. Meron ako ditong isang perasong pampano. Wala pa nga itong 1 kilo. Nilinis ko lang ito at nilagyan ng slit para once na sinison natin ng salt and pepper, ma-absorb kagad. Kailangan pala muna natin itong scrub ng lemon o kaya kalamansi para mabawasan ng lansa. Then, rub with the salt and pepper. And then, stuff with the ginger scattered around the fish. Same with the green onion, cut it into 2-inch with some julienne slice. Kalit lang natin all over the fish. Ganon din sa bottom part ng fish bago ilagay dito sa ating steamer. Improvise ang steamer natin. Nilagay ko lang ito sa takip ng kaldero at pinatong dito sa mainit na kumukulong tubig sa ating kawali. Tinakpan, lutuin natin over low-medium heat ng 20 minutes. Habang niluluto natin, ay maghiwa ulit tayo ng pang-garnish. Ikakat lang natin itong spring onion about 2-inch at hihiwain ng pa-julienne slice, yung sobrang nipis para mag-curl. Pwede nyo ito ibabad sa malamig na tubig para maging mas curly pa itong ating spring onion bago i-garnish. Next, while binababad natin sa malamig na tubig, gawa na tayo ng ating sauce para sa isda. 2 tablespoons of light soy sauce, pwede nyong dagdagan kung gusto nyo ng mas maraming sauce. At para mas Chinese style ang lasa, ay lagyan natin ito ng mga half tablespoon of Shaoxing wine. Next, dark soy sauce. Nakakatulong ito para gumanda ang kulay. At dahil gawa ito sa mushroom, nai-enhance nito ang lasa ng mga niluluto natin. No worries dahil available ang mga ito sa online store. Next, check na natin itong isda. Once luto na ito, ay pwede na itong ilipat sa ating serving plate. At tinanggal ko na itong mga naka-garnish dito sa upper part ng isda. Then, pinalitan ko ng hiniwa nating konting luya at itong mga dahon ng sibuyas. At naglagay din ako ng kinchay. Kung wala naman kayong ganito ay okay lang. Once okay na, ay set aside muna natin at lulutuin lang natin ng konti itong sauce na pinag-combine natin. Dito sa ating kawali, naglagay lang ako ng konting amount of oil at naglagay ng luya hanggang sa mag-infuse ang aroma at nilagay ko na itong mixture ng ating sauce. Naglagay din ako ng konting tubig at tinikman. So, i-mix lang natin ito bago tikman kung okay na ba ito sa ating panlasa. Once okay na, ito na magiging sauce ng ating isda. So, i-drizzle lang natin ito sa palibot nito, no? Next, nag-init ulit ako ng coconut oil kapag wala kayong sesame oil. At itong kanipisan na hiwa sa mga luya ay inilagay ko dito hanggang sa mag-crispy ito. Masarap itong pang-garnish sa ating isda. Kaya as much as possible, gawin nating mas crispy itong luya. Isa ito sa magpapasarap ng lasa ng ating isda. Once crispy na itong luya, pwede na itong i-garnish. Pati ang kumukulong mantika ay kailangan nating i-drizzle dito para mag-infuse ang aromatic flavor na may ibibigay pa nitong mga naka-garnish dito sa ating isda. And done! Pwede na itong serve with your plain rice. Tara, kain tayo! At kung bago ka lang sa channel na ito, please consider to subscribe, hit the like, and click the notification bell para sa mga susunod nating videos. Thank you for watching! See you next time! Bye!